Magandang araw sa lahat at welcome muli sa ating channel. Ngayon, ating tatalakayin ng malalim ang kamanghamanghang kwento ng isang brand na tunay na sinubok ng panahon, ang Seiko. Nagsimula ang ating kwento noong 1881 sa abalang distrito ng Ginza sa Tokyo. Isang bata at ambisyosong 21 taong gulang na negosyante na nagngangalang Kintaro Hattori ang nagbukas ng isang maliit na tindahan na nagbebenta at nag-aayos ng mga orasan at relo. Tinawag niya itong Kei Hattori. Hindi lang ito negosyo para sa kanya, ito ay isang pasyon. May pangarap si Hattori na maging isang hakbang na nauuna sa iba. Ang gabay na prinsipyong ito ang humubog sa kapalaran ng kumpanya para sa susunod na siglo at higit pa. Mahigit isang dekada lamang ang lumipas, noong 1892, itinatag niya ang pabrika ng Seikosha na nangangahulugang bahay ng mahusay na paggawa. Ito ang tunay na simula ng paglalakbay ng Seiko sa paggawa ng sarili nitong mga timepiece. Pagsapit ng 1895, nakagawa ang Seikosha ng kanilang unang pocket watch, ang Timekeeper. Ito ay isang malaking tagumpay na nagmarka sa pagpasok ng Japan sa isang mundong pinangungunahan ng mga Swiss at Amerikanong gumagawa ng relo. Ngunit nagsisimula pa lang si Kintaro Hattori. Sa pagsisimula ng ika-20 siglo, naging bagong uso ang mga wristwatch. Dahil sa pagkilala sa pagbabagong ito, inilunsad ng Seikosha ang kauna-unahang wristwatch ng Japan noong 1913, ang Laurel. Ito ay isang mahalagang sandali na nagpatibay sa reputasyon ng kumpanya bilang isang pioneer sa industriya. Ang pangalang Seiko ay opisyal na lumitaw sa unang pagkakataon sa isang watch dial noong 1924. Isang pangalan na malapit ng maging kasing kahulugan ng kalidad at inobasyon sa buong mundo. Dumako tayo sa kalagitnaan ng ika-20 siglo. Ang dekada 1960 ay isang dekada ng pagbabago para sa Seiko. Noong 1960, inilabas nila ang Grand Seiko. Hindi lang ito isa pang relo, ito ay isang pahayag. Ang Grand Seiko ay idinisenyo upang maging pinakatumpak, nababasa at matibay na relo sa mundo. Isang direktang hamon sa pangingibabaw ng Swiss luxury watchmaking. Pagkatapos, noong 1964, ang reputasyon ng Seiko para sa katumpakan ay ipinalabas sa buong mundo nang mapili ito bilang opisyal na timekeeper para sa Tokyo Olympic Games. Ito ay isang malaking karangalan at isang testamento sa kanilang husay sa teknolohiya. Ngunit ang pinakamalaking revolusyon ay darating pa. Noong araw ng Pasko, 1969, binago ng Seiko ang mundo ng relo magpakailanman. Ipinakilala nila ang Seiko Astron, ang kauna-unahang quartz wristwatch sa mundo. Ito ay isang teknolohikal na bomba. Ang Astron ay mas tumpak kaysa sa anumang mekanikal na relo noong panahon nito, na nagkakaroon o nawawalan lamang ng ilang segundo bawat buwan. Ito ang nagsimula ng tinatawag na Quartz Crisis, isang panahon kung saan ang mga tradisyonal na Swiss mechanical watchmaker ay nahirapang makipagkumpetensya sa abot-kayang presyo at katumpakan ng teknolohiyang quartz ng Hapon. Hindi lang sumali sa laro ang Seiko. Binago nila ang mga patakaran, ngunit hindi kailanman nagpahinga ang Seiko sa kanilang mga tagumpay. Patuloy na itinulak ng kumpanya ang mga hangganan ng kung ano ang posible. Noong dekada 1980, pinagsama nila ang kanilang kadalubhasaan sa mekanikal at elektronikong paggawa ng relo upang likhain ang kinetic movement, isang relo na pinapagana ng paggalaw ng pulso ng nagsusuot na nag-iimbak ng enerhiya sa isang sistemang pinapagana ng quartz. Pagkatapos ay dumating ang spring drive noong 1999. Isang tunay na natatanging kilusan na nag-aalok ng kaluluwa ng isang mekanikal na relo na may katumpakan ng quartz na nagtatampok ng isang perpektong makinis at dumudulas na pangalawang kamay. Ito ay isang obra maestra ng inhinyeriya na perpektong naglalaman ng orihinal na pananaw ni Kintaro Hattori na maging isang hakbang na nauuna sa iba. Ngayon, patuloy na isang higante ang Seiko sa industriya ng relo na nag-aalok ng isang hindi kapani-paniwalang hanay ng mga timepiece para sa bawat panlasa at budget. Mula sa matitibay na Prospex divers na pinagkakatiwalaan ng mga profesional hanggang sa eleganting linya ng Presage,
na hango sa estetika ng Hapon at syempre, ang tuktok ng kanilang pagkakayari, ang Grand Seiko, na ngayon ay gumagana bilang sarili nitong independyenteng brand. Sa loob ng mahigit 140 taon, napatunayan ng Seiko na ang inobasyon, kalidad, at walang humpay na paghahangad ng pagiging perpekto ay maaaring lumikha ng isang pamana na tunay na nagtatagal. Napakagandang paglalakbay, hindi ba? Ito ay isang kwento na nagpapakita kung paano lumago ang isang maliit na tindahan sa Tokyo at naging isang pandaigdigang powerhouse na nagpabago sa isang buong industriya. Ano ang paborito mong relo ng Seiko? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang mga kwento mula sa mundo ng horology. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.